Morning Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado. Unang araw po ng buwan ng Abril, taong 2022. Pag-usapan po natin ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, mga kabarangay, ang tungkol po sa Marcelo. Alam po natin na lalo na po sa bagong henerasyon na itinuro po na ang Marcelo na idineklara ni ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay napakasama po. Ito ay madilim na bahagi di umano sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan sinasabi po na dapat hindi na muli ito mangyari. At ito po ngayon ang ipinaglalaban, ginagamit na isyu ng mga dilawan upang ang anak ng dating Pangulong Marcos na ngayon ay kumakandidato bilang Pangulo na si Bongbong Marcos ay hindi po iboto. Ginagamit po ito bilang isyu laban kay Bongbong Marcos na sinasabi na hindi dapat siya manalo bilang Pangulo sapagkat ang kanyang ama ay naging sanhi ng isang pinakamasamang rehimen sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit ang tanong ay, totoo po ba ito? Tayo po mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid ay naging saksi po sa mga panahon bago po idineklara ang Marcelo, sa kasalukuyan po ng Marcelo at hanggang sa matapos ito, yung tinatawag nating post-Marcelo era, simula noong 1986 hanggang po ngayon. Sa issue po ng sinasabing mga human rights violation na ginawa o nangyari ng panahon ng Marcelo, ito po ba ay may katotohanan? Ang mga naging biktima po ng Marcelo bilang mga naging biktima ng human rights violation ng panahon ng Marcelo, sila po ang mga tao na lumalaban sa gobyerno, laban sa pamahalaang Marcos. At dahil po sila ay kalaban ng gobyerno, marahil tama po lamang na sila ay talagang ikulong at minsan pahirapan, torture na sinasabi upang patugain kung sino pa ang mga kasama nila na nagre-rebelde laban sa pamahalaan. Ngunit kung ikaw po ay walang kasalanan, hindi po ikaw lumalaban sa pamahalaan, ikaw naman po ay hindi ginagalaw, ikaw naman ay hindi po pinarurusahan, hindi po nilalabag ang iyong karapatan sapagkat wala ka pong ginawa na kung napaglaban sa ating gobyerno. So yan po yung sinasabi na mga biktima ng human rights violation sapagkat sila po ay lumaban sa pamahalaan. At kung ikaw ay kalaban ng pamahalaan dahil sumali ka sa CPP-NPA na nagre-rebelde laban sa pamahalaang Marcos, natural po lamang
na ikaw talaga ay parusahan, ikulong. So yan po yung mga sinasabi nila ng mga rampant violations of the human rights. Ngayon, sa issue po na ng korupsyon, sa atin pong karanasan, kung ikukumpara po natin yung korupsyon ng panahon ni Marcos at yung korupsyon sa panahon po ni Cory Aquino at ng mga sumunod pang Pangulo, lalo na po nitong huli kay Noynoy Aquino, masasabi po natin na mas higit po ang korupsyon ng mga Aquino sa ating gobyerno. Halimbawa po dyan, nung nanungkulan po si Cory Aquino, alam po natin na ang mga cronies, kung may tinatawag po na Marcos cronies, na di umano nagpasasa nung panahon ni Marcos, masigit po na mas marami ang mga cronies ng Aquino na lalong nagpayaman sa gitna ng kahirapan ng sambayanan. So, hindi po natin masasabi na talagang masama ang Marcos administration kung ikukumpara sa mga Aquino at sa mga sumunod pang naging Pangulo. Kung pag-uusapan po ay issue ng korupsyon sa pamahalaan, mas lalo pong korap ang pamahalaan ng mga Aquino at ng mga sumunod pang Pangulo. Ano po ang katibayan natin yan? Noong panahon po ni Marcos, under Marcelo regime, marami pong mga infrastruktura na napagawa. Kung ikukumpara po ang dami ng mga infrastruktura na nagawa noong panahon ng rehimeng Marcos, kahit po pagsamasamahin mo ang mga infrastruktura na naisagawa ng mga Aquino sa panahon ng kanilang panunungkulan, mas marami pa po ang mabibilang natin na naisagawa ng panahon po ni Marcos. At ito po ay sa 6 na taon na panunungkulan ni Duterte mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan, halos po mapantayan ni Pangulong Duterte kung ikukumpara po sa mga Aquino at sa mga sumunod na Pangulo. Wala po silang naisagawa. Bakit? Sapagkat bukod sa mahinang uri ng pamamahala, talaga pong naging source ng korupsyon yung kanilang pamahalaan. Halimbawa po dyan kay Noynoy, yung tinatawag natin na DAP or PDAP, na kung saan pinupunduhan bilang pork barrel ang mga kongresista at mga senador. Yan po ay ginamit ni Pinoy na panahon upang may sakatuparan ang kanyang balak na matanggal po ang punong maestrado ng Korte Suprema sa katauhan ni Chief Justice Renato Corona. At hindi lang po yan, nagbanta pa si Pinoy na lahat ng mga justices sa Supreme Court na bumuboto, nagdidesisyon laban sa kanyang kagustuhan, nais pa niyang ipatanggal. So makikita po natin yung katiwalian sa pamahalaan ng mga Aquino. Isa nga po dyan yung napulis scam, na kung saan itong mga pork barrel na ito ay sa halip na gamitin para sa mga proyekto, gumagawa po sila ng mga bogus na proyekto sa pamamagitan ni Napulis. At ang pera po na inilaan para sa mga proyekto na yan ay nagiging
sanhi o ginagamit ng mga senador at kongresista ng mga dilawan sa pamamagitan po ng sabwatan kay Napoles, pinalalabas po nila na ito ginagawin niya, may mga proyekto na dapat paglaanan nitong mga baril na ito. Pero yung proyekto po na yan na ipinadadaan kay Napoles ay mga bogus po lamang, wala pong totoong proyekto. At nasa likod po dyan si Noynoy Aquino. Katunayan po, si Napoles nung iyan ay sumuko, mismo si Pinoy ang kumuha sa kanyang pinagtataguan. Na ang ibig lamang po sabihin, talagang may personal na koneksyon ito si Napoles, Janet Napoles, sa ating Pangulo. Katunayan din po, sa panahon ni Pinoy, talamak po ang illegal na droga sa ating bansa, kung saan mismo ang sangkot dito ay mga membro ng kanyang gabinete, katulad po ni Senator Laila de Lima, na hanggang ngayon na ay nakakulong dahil sa mga kasong kinakaharap niya na may kaugnayan sa droga. At kung hindi man mismo ang sangkot ay ang kanyang mga gabinete, mga kamag-anak ng mga matataas na opisyal sa gobyerno, mga general sa PNP, mga huwis, mga piskal, mga pulis, ang sangkot po niyan. At hindi po mangyayari niyan kung hindi po tinutulirin yan ng pamahalaang Aquino, partikular yung pamahalaan ni Noynoy Aquino. So, kung corruption po ang pag-uusapan, kung katiwalian ang pag-uusapan between Marcelo administration at itong mga post-Marcelo, mas talamak po. Kaya wala pong, hindi po nila pwedeng sabihin ng mga dilawan na tiwali, mas napakatiwali ang Marcelo. Hindi po. Ngayon, sasabihin po natin, ano ang basehan sa mga sinasabi natin na hindi naman ganoon kasama ang Marcelo? Nung iprinoklama po ang Marcelo, tayo po ay nasa edad na 19. At tayo po ay politically aware. Ibig sabihin po, alam natin ang mga kaganapan sapagkat tayo po ay masinsinan na ating sinusubaybayan yung mga kaganapan na yan sa pamamagitan ng mga balita, sa pakikinig ng mga komentaryo ng iba't ibang commentator. At tayo po ay isa doon sa mga galit kay Marcos sa paniniwala na masama ang Marcelo. Isa po tayo na sumasama sa mga rally, pumunta sa EDSA nung EDSA Revolution, sumisigaw ng kuri-kuri sa paniniwala na totoong masama ang Marcelo, ayon sa mga sinasabi po lalong-lalo na ni Ninoy Aquino, na noong mga panahon yun ay kinilala po na talagang magiting na leader na lumalaban sa Marcelo. So marami po siyang nahikayat, lalong-lalo na po sa bahagi ng mga estudyante na nagnanais ng pagbabago sa ating bansa. Marami po. Kaya itinuring na idolo ng aming henerasyon si Ninoy Aquino. So nilabanan po natin ang Marcelo sa paniniwala na talaga napakasama ito. At kung magkaroon ng pagbabago sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagtanggal kay Marcos at makapagtayo ng panibagong pamahalaan sa ilalim ng mga Aquino,
bilang kinikilalang leader, magiging masaya na po ang ating buhay. So ipinaglaban po natin ang lalong-lalo na po yung pamahalaan ni Cory. Ngunit pagkatapos po niya, nanungkulan si Cory Aquino ang mga sumunod na mga sinuportahang Pangulo, si Fidel Ramos, si Irap, si Gloria Macapagal Arroyo, si Noynoy. Ang sambayanan po, ang maralitang sektor ay lalo pong nabaon sa kahirapan. Samantalang sila po, ang kanilang mga cronies ay lalong yumaman. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang ipinaglaban ng mga Aquino, ng mga Dilawan na yan, kasama po yan sila Kiko Pangilinan, sila Leni Robredo, at yung mga kanilang kasama sa Liberal Party. Nagyapayaman po sila sa gitna ng kahirapan ng sambayanan. Simula po noong 1986 hanggang year 2000, ilang taon po yan? About 14 years. Simula po ng 14 years, simula ng 2000 hanggang 2016, 16 plus 14, ilan na po yun? Kulang-kulang po na 4 na dekada yan. Pero mayroon po bang nagawa ang mga Dilawan na ito, ng mga tao ni Cory Aquino? Wala. Para sa maralitang sektor, wala po. Ang totoo din po niyan, mas maraming human rights violation pa rin kung ikukumpara sa sinasabing human rights violation ng Marcelo. Bakit po? Nasabi natin, pag-upo ni Cory Aquino, yung Miranda yung Minjula Massacre, marami po yung napatay dyan. Yung sa Tarlac po sa Luisita Hacienda, yung Maguindanao Massacre, yung Mamasapano Massacre, yung Lunita hostage taking. Pagsama-samahin mo po yan, mas marami pong human rights violation kung ikukumpara nung Marcelo. Ang mas mabigat po dito, yung biktima ng human rights violation sa panahon ng Aquino administration o ng mga Dilawan ay mga inosenteng tao. Mga inosenteng tao po. At hindi lamang ang dahilan ng human rights violation na yan ay ang mga CPP-NPA na kanila pong pinapatay, pinahirapan ang mga Pinoy na ayaw sumama sa kanila. At ito po, bakit lumakas po ang CPP-NPA sa panahon ng mga Aquino? Sapagkat ang godfather po ng mga CPP-NPA na yan ay ang mga Aquino. Kasama po si Ninoy Aquino na tumulong upang maitatag ang CPP-NPA na pinamumunuan ni Jose Maria Sison at ni Dante Buscaino, na siya po nagtatag ng NPA, si Dante Buscaino. Kaya po ipinoklama ni Marcos ang Marcelo, sapagkat itong CPP-NPA kasama po itong mga estudyante na na-brainwash ni Ninoy. Ilang estudyante ay yung mga sambayanan ay nagrebelde, kaya po naging magulo. Yan po yung tinatawag na quarter storm, kung saan mga rallies sa University Belt ay talagang rampant at naging violente. Gustong pababain si Marcos sa pamamagitan ng violenteng pamamaraan. Hindi
nagkakaroon ng demonstration, rally, pagkatapos gustong pumunta sa Malacanang, kaya hinaharang po ng mga pulis. At marami pong kaguluhan. Nandiyan yung Miranda massacre o Miranda bombing sa Plaza Miranda, na ito po ang naging dahilan upang iproklama ni Marcos ang martial law. Mayroong rebellion na nangyayari. So may dahilan para iproklama ang martial law. Nang iproklama po ang martial law, itong mga lumaban na to, ito po yung mga pinaghuhuli at yung iba natutorture. Hindi natin maiwasan sapagkat pinipilit ng military na paaminin. So ito yung mga sinasabi ng human rights violations ng martial law. Pero sa panahon ng mga Aquino, ng mga Dilawan, after martial law regime, itong umupo ng mga Dilawan, marami pong human rights violations na kung saan ang mismo ang biktima ay mga inosente, hindi po lumalaban sa gobyerno. Pero sila po ay nagiging biktima ng human rights violations, lalo na po human rights violations committed by the CPP-NPA, na kung saan ang kinikilalang godfather nito ay ang mga Aquino. Noong panahon po ng martial law na ipakulong po ni Marcos, yan si Jose Maria Sison, sila Dante Buscaino, at yung ibang mga leader ng rebellion, mga lumaban sa pamahalaan. Pag-upo ni Cory Aquino, pinalabas po ni Cory Aquino. Katuna ang sinabi ni Cory Aquino, dapat palabasin sapagkat itong mga tao nag-rebelde labang kay Marcos sa kasamaan ng martial law. So, sa halip na ikulong, ituring silang mga bayani. Pero ano po nangyari? Nung pinalabas sila, si Maria Sison pumunta sa Switzerland, hanggang ngayon nandoon, at lalong lumakas ang CPP-NPA, na ang karaniwang biktima ay yung mga mapayapang mamamayan. So, nasaan po yung human rights violation na yan na sinasabing issue labang kay Marcos? Sinasabi po, magnanakaw, huwag ibuto si Bongbong dahil magnanakaw ang mga Marcos. Sabi nga po natin, mas lalong magnanakaw ang mga Aquino at ang mga cronies nito sa pamamagitan ng korupsyon habang nanunungkulan po sila sa gobyerno. Yan po ang katotohanan, at pilit nilang sinasabi na masama ang martial law. Tayo po isa sa mga lumaban sa martial law bilang pangkaraniwang mamamayan. Pero bakit po nagbago yung ating pananaw? Bakit nagbago ang ating pananaw? Bakit ngayon sinasabi natin na mas mabuti pa ang martial law? Sapagkat ang panahon ng martial law, binigyan din ni Marcos ang disiplina sa sambayanan. Kaya nga ang slogan noon, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. At ginamitan po yan ng kamay ng bakal, na kung ikaw ay hindi susunod, talaga may kaakibat na kaparusahan ka. Kaya kung ikaw ay mapayapang mamamayan dahil sumusunod ka sa batas, hindi ka nagiging biktima ng sinasabi nilang human rights violation. Dito po, sa panahon ng mga Aquino, kahit mapayapang mamamayan ka, nagiging biktima ka. So, alin ang mas masama doon? Sinasabi nila, ito pong pamamahala ni Duterte mula 2016 hanggang kasalukuyan, style Marcos po yan. Si Pangulong Duterte may pagkadiktador. Naamin natin sapagkat maraming mga Pilipino na hindi disiplinado.
Halimbawa po dyan, nung mga panahon nitong mga Aquino, panunungkulan ng mga Dilawan, mula 1986 hanggang 2016, bakit wala silang nagawa ng mga infrastruktura na kasindami ng nagawa ni Duterte at ni Marcos? Noong panahon po ni Marcos, naalala po natin na mayroon pong palisiya ang gobyerno ni Marcos na bawal sa mga huwis mag-issue ng temporary restraining order o TRO laban sa mga proyekto ng gobyerno. So, kapag ang isang pag-aari, property na yan ay ginamit ng gobyerno noong panahon ni Marcos, nagagawa agad ang proyekto sapagkat walang huwis na nag-i-issue ng TRO para pigilin yung proyekto na yan. Pero nung panahon ng mga Aquino, kapag ang isang proyekto, halimbawa ay isinagawa, at siyempre yung proyekto na yan, yung lupa na pagtatayuan ng proyekto, kalsada man yan o anumang mga proyekto ng pamahalaan, ang gagawin ng may-ari, tatakbo sa husgado. Babayaran yung huwis kung kinakailangan para mag-issue ng TRO. At pag na-issue yung TRO, indefinite yan, pending yung proyekto hanggat hindi natatapos ang kaso. At talagang ang nangyayari, binibilang ng taon, hindi magalaw yung proyekto sapagkat may standing TRO. So walang nagagawang mga proyekto. Pero panahon ni Duterte, ano sabi ni Duterte? Kayong mga huwis, putang ina nyo. Alam ko yung estilo nyo. Subukan nyo ako, huwag kayong mag-issue kayo ng TRO laban sa proyekto ng mga gobyerno. At makikita nyo kung sino ako. So walang huwis na nag-i-issue ng TRO sa mga proyekto na itinatayo sa mga private property. Kaya tuloy-tuloy ang proyekto. Maraming napapagawang tulay, kalsada, mga infrastruktura. Hindi na didelay. Bakit? Sabihin nyo, barako si Duterte, diktador. Kailangan dahil kung hindi mo dadaanin sa ganyan, sabihin mo may batas, talagang hindi magagawa ang proyekto kasi may TRO. So isa yan sa mga kagandahan ng isang diktador na maladiktador na pamamahala. Walang anong masama sa isang diktador kung ikabubuti ng sambayanan. Dapat lang ang isang magaling na leader, kailangan meron siyang political will, may paninindigan para kung anong proyekto ang inakala niyang ikakabuti ng sambayanan, may katuparan yan. Walang dapat humadlang, maging sino man. Yan ang leader na tama. Si Cory, si Pinoy, yung mga sinuportahan nilang mga pangulo na sinuportahan din naman natin, mahinang klase. Bakit? Kasi kailangan dito demokrasya kailangan dito manahig ang batas. Yung mga poser halimbawa, mayayaman yan. Kaya yan pumasok sa negosyo ng illegal na droga dahil malaki ang kita, handang pumatay kung kinakailangan para hindi mapigilan yung kanilang negosyo. Pinahuli mo yan, pinailan mo ng kaso, anong gagawin? Susuhulan ang judge, susuhulan ang piskal, susuhulan ang pulis, susuhulan ang testigo. Pag hindi tinanggap yung kanilang suhol, ipapapatay. So ano mangyayari? Acquitted. Tatawanan lang. Ilang beses mong hinuli, 10 beses mong hinuli, 10 beses din na nakalabas. Acquitted. Ay maraming judge na corrupt
Maraming piskal na kurap, maraming pulis na kurap. Katwiran, pag hindi mo naman tinanggap, mapatay ka, pati pamilya mo. Eh kung tanggapin mo na lang, buhay ka pa, mayaman ka pa. Bakit nga ba hindi? Eh kung patayin mo na lang yan, yung extrajudicial execution, ay di, pag napatayan, uulit pa ba? Di wala na. Di lang para mapigil. Sabihin mo, ay napakasama. Alin ba mas masama? Yung patayin mo yung sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan sa pamamagitan ng droga, piliin mo silang buhayin at sinisira naman nila ang kinabukasan ng mga kabataan, o di pa sila na lang ang patayin mo para sa ikabubuti ng sambayanan. So yan po. Tapos sasabihin nila, ito si Duterte ganito, ito si Marcos ganito. Noong panahon po ni Marcos, yung isang Chinese na pusher, firing squad po yun, si Lim Sing yata, kung naalala ko, Lim Sing ba yun, firing squad po yun. Kaya noong panahon ng Marcelo, panahon ni Marcos, takot ang mga pusher, ipapiring squad ka eh. Ay panahon ng mga Aquino, ako, rampant. Bakit? Mahinang leader, kasabwat pa ang mga nasa gobyerno. Ay panahon ni Duterte, pinapatay, napapatay, nabawasan. Hindi pa lahat, kasi 6 na taon ay hindi sapat. Bakit? Si Robredo nakaharang. Yan, si Lene Robredo, yung mga dilawan, nakaharang sila. Nasabi na si Duterte ay ganito, pumunta pa sa international Court of Justice para idemanda, para pigilin si Pangulong Duterte para magpapatayin tong mga poser na to. Eh bakit sila takot? Dahil sila din mga poser o protector, galit na pinapapatay ang mga NPA. Bakit? Eh kasabwat nila ang NPA. Bakit nila kasabwat? Eh private guns nila eh. Tulad halimbawa ngayon, alyansa, nakikipag-alyansa sa Lene Robredo sa CPP-NPA. Sabi niya, bintang lang yan, walang katibayan yan. Pakinggan yung mga sinasabi ni Ka Eric, pakinggan yung sinasabi ng mga, kahit si Lacson, sinasabi yan. So ano ibig sabihin ito? Ganoon kasama ang mga dilawan na yan, at gustong gusto nilang manalo para may pagpatuloy yung kanilang pag nanalo si Lene Robredo, para Cory Aquino yan, may pagpapatuloy yung kanilang pagsasamantala sa mahirap. Palalakasin nila ang oligarkiya na iilan sa ating lipunan na siyang may tangan ng kapangyarihan, politikal at ekonomiya, habang ang mayorya ng sambayanan ay nanlilimahid sa kahirapan. Eh ang tanong po dito ay bakit ikinukumpanya sa Lene Robredo ng simbahan? Hindi ba ibig sabihin niyan kasi mas mabait talaga si Lene Robredo? Tama kung ikukumpara kay Marcos? Hindi po. Ang simbahan kasi malaki ang pakinabang sa ilalim ng administrasyong mga Aquino at sa mga sumunod na presidente. Kumbaga, silently pinapampered sila. Lahat ng gusto nila suportado. Sinapulis, sabi nga natin, kasabwat ni Pinoy, sinapulis, sa dami ng pera niya, binabahagi na ng simbahan. Kaya malaki pakinabang ng simbahan. Ang mga simbahan din umanib sa naging kasabwat din ng mga CPP-NPA, naging kanlungan ang mga simbahan.
maraming pare, maraming madre na sumama dyan sa mga kilusan laban sa gobyerno. Dahil di umano sila yung tagapangalaga ng moralidad. Ayaw nila ng nangyayaring patayan laban sa mga puser, laban sa CPP-NPA kasi tao na nilikha ng Diyos. Ang problema, itong mga CPP-NPA na pumapatay, di nila kinukundina, sa halip tinutulungan pa. Yung mga puser na sumisira ng kinabukasan ng kabataan, pinoprotektahan nila, huwag patayin dahil bawal. Ba't hindi nila pagsabihan na bawal sa mga ito ang sirain ng kinabukasan ng mga kabataan? So makikita mo kung gaano katiwali ang ibang kaparian. Hindi naman natin sinasabing lahat, pero marami dyan ang mga Padre Damaso na nilabanan ni Rizal nung kanyang panahon. At ito po ang nilalabanan ng ating Pangulo, Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos. Ngayon, sasabihin po natin, huwag niyo iboto si Bongbong Marcos dahil magnanakaw. Una po, wala pong basihan na totoo magnanakaw si Bongbong Marcos. Ang sinasabi nilang magnanakaw, yung kanyang ama, noong panahon ng Marcelo. At sabi nga natin, kung may nagnakaw ng panahon, kung nagnakaw ng panahon ni Marcos, mas maraming ninakaw ang mga Aquino sa sambayan ng Pilipino. Pangalawa, assuming na totoo na may ninakaw si Ferdinand Marcos Sr. Yung ninakaw ni Ferdinand, kung nagnakaw man si Ferdinand Marcos Sr., hindi kasalanan yun ni Ferdinand Marcos Jr. Ang kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. So paano mo sasabihin na magnanakaw si Bongbong? Meron ka bang, may narinig po tayo na nagsalita si Guanzon, yung dating commissioner ng Commission on Election, magnanakaw. Itong tao na to dapat kagalang-galang sapagkat commissioner ng eleksyon, pero retired na ito. Pero kung magsalita sa entablado, parang hindi abogado. Kung may katibayan siya na magnanakaw si Bongbong, kaya sinasabi niyang huwag iboto, ba't hindi nila idemanda sa korte? Ba't nila hindi sampahan ng kaso ng pagnanakaw? Ngayon, kung hindi sila nagsampa ng kaso, meron bang nakasampa ng kaso ng pagnanakaw? Kung wala, lalo na abogado ka, Guanzon, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sapagkat hindi mo magagago ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng lakas ng boses mo dahil ikaw ay dating commissioner, kaya lahat ng sinasabi mo totoo na. Katarantaduhan yan, Guanzon. Huwag ka masyadong mayabang. Hindi mo kayang lukuhin ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga pagsasalita na walang katuturan, walang basihan. Abogado ka pa naman at malaking tao o naging malaking opisyal sa panahon ng mga Aquino. So mga kababayan, kapatid, mga kaibigan, dapat tingnan natin ito sa tamang perspektiba. Tayo isa, inuulit natin, tayo po ay naging saksi bago iproklama ang Marcelo, panahon ng Marcelo at pagkatapos ng Marcelo. At nakita po natin itong mga pangyayaring ito bilang isang ordinaryong mamamayan na ang ipinaglalaban natin ay interes ng sambayanan. Hindi katulad ng mga mayayaman na yan, mga oligarkiya na yan. Ang ipinaglalaban nila ay sariling interes. Sariling interes po.
At marami po dyan, halimbawa sa mga tumatangong Pangulo ngayon, mga tuta ng oligarko o ng oligarkiya. Halimbawa, yan si Lacson, si Moreno, si Pacquiao, lalong-lalo na si Robredo. Ito po ay ang ipinaglalaban po nito, hindi interes ng masang Pilipino. Interes po ng mga oligarchs, yung mga mayayaman dito sa Pilipinas na nagbibigay sa kanila ng pera, kaya mayaman din sila, upang magamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno para protektahan ang kanilang interes. Kaya po, ang anong mga sinasabi ng mga taong ito, pag kami nakabalik, pag kami ang nasa pwesto, ang ABS-CBN ay ibabalik namin. Bakit po? Sapagkat ang ABS-CBN, mouthpiece po yan, tagapagsalita yan ng mga oligarkiya. Malaki ang ginampanan ng ABS-CBN kung bakit napabagsak si Marcos. Sapagkat ang lahat ng sinasabi nila sa media, lalo na noon wala pa namang social media, ang tanging naririnig ng mga tao sa mga radyo, sa mga hindi pa masyadong TV, ng mga radyo, sa mga dyaryo, ang kanilang nababasa ay kasamaan tungkol kay Marcos, tungkol sa Marcelo. Kaya ang tingin ng tao talaga, masama ang Marcelo. Panay kabutihan ng mga oligarko. Mabuti nga ngayon sapagkat meron tayong social media at kahit ang pangkaraniwang mamamayan, katulad ng ginagawa natin, nakapagpapahayag ng ating damdamin base sa kanilang personal na karanasan sa kanilang kapaligiran. So, naibubunyag, naipararating natin sa iba yung mga katotohanan na ating nasasaksihan katulad nito. Kaya mas maganda po itong social media na ito para maibilad natin ang ano nga ba ang katotohanan. Kaya po tayo nag-vlog sapagkat gusto po nating ipaunawa, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga bagong henerasyon, na hindi po totoo na ganun kasama ang Marcelo. Nakita po natin ito lalo na nung nanungkulan si Pangulong Duterte, sapagkat ito po ay kumbaga ginaya ni Digong yung style ni Marcos at naging matagumpay ito. Kaya gusto nating ipagpatuloy yung legacy ni Marcos at ni Digong sa pamamagitan ng paghalal ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na alam natin na magpapatuloy sa legacy na ipinaglaban ni Marcos noong laban sa oligarkiya at sa ipinaglalaban ngayon ni Duterte laban sa oligarkiya. Dito po sa Pilipinas, mga kabarangay, mga kaibigan, mga kapatid, isa po sa pinakamalaking tao na oligarko ay si Ayala. Nung araw, kapag gusto mong kumandidato sa pagkapangulo, lalo na, kailangan hingin mo ang basbas ni Ayala. Kakandidato akong pangulo, pwede bang suportahan niyo ako? Dahil pag sinuportahan ka ni Ayala, ang Makati Business Club na pinakamayayaman, susuportahan ka, pera, at marami mga empleyado yan, kalat sa buong bansa. At kaya nilang diktahan ang empleyado nila, pati yung pera na ibibigay sa iyo, kaya nilang ipanalo. Kaya walang kumakalaban sa mga oligarko, lalo na sa mga Ayala, halimbawa sa mga Lopez. Ang taong lumaban dyan, ang pangulo lamang na lumaban, una si Marcos, pangalawa si Duterte. Kay Duterte ko lang narinig yung
salita na ikaw Ayala, putang ina mo, dudurogin ko yung mukha mo, kukumusin ko yan. Sa Bisaya, kukumusin, ibig sabihin kumbaga, lukot-lukotin yung mukha. Bakit? Sabi niya, niluluko mo sa bayan ng Pilipino. Saan ka nakakita? Pati income tax ng Maynilan na dapat kayo ang magbayad, sinisingil nyo sa mga customer, pinapatol nyo sa kanilang water bill. At ganoon din naman ang Meralco na dati pag-aari naman, hindi natin alam kung ngayon pag-aari pa rin ng mga low pieces. Pero Meralco, alam naman natin, saan ka nakakita? Pag may nagja-jumper, sisingilin sa mga taong nagbabayad. Kung magkano itataas na, pwede. Wala naman tayong magawa. Meron namang ERB na nagre-regulate. Meron nga, pero karamihan dyan, nababayaran din nila. Kasi mapera. Kaya marami sa gobyerno nagiging kurakot din dahil din sa mga sohol ng mga oligarchy ng mga oligarchs na ito. So makikita po natin kung ang pag-uusapan strong leadership na siyang kailangan para maging Pangulo. Wala po sa katauhan ni Leni Robredo. Para pong si Cory Aquino yan. Na kung hindi man siya ang mismong kurakot, yung mga nakapaligid sa kanya nangungurakot, wala siyang magawa. Walang magawa dahil walang alam. O may alam man, mahina ang kanyang karakter na hindi pwedeng katakutan ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Pero si Digong, si Marcos, sila yung nagdidikta sa kanilang gabinete. Kinukonsulta kung anong dapat. Pero pag nakagawa siya ng decision, everyone has to follow. Itong mga Aquino, lalo na si Pinoy, ilintik. Pwede namang mabuhay ang sa 44. Pero mo, ilang oras, 8 oras, 10 oras na nagpuputukan, na hindi makapagpadala ng reinforcement, hindi makapag-decide. Gaano ka bobo? Gaano ka gago? At ang problema dyan, hindi bobo na nga presidente, bobo pa yung gabinete. Yolanda, si Rojas ang nasa local government. Ilang araw bago nakapagpadala ng tulong sa Tacloban. Ang alam natin, mas nauna pa yung floating hospital ng Taiwan na dumating doon. Ang sabi ng mga kamag-anak natin doon, nauna pang dumating si Duterte na mayor ng Davao para tumulong doon sa mga biktima ng Yolanda. Pero mismo ang gobyerno, hindi raw makatawid ang ayuda sa Matnog, kilometro ng haba dahil walang masakyan na barko. Pagtawid papuntang Tacloban, papuntang Samar. Mga gago. Utusan mo yung Navy. Tatanggi ba yan? Ba't mo mautusan ng Navy? Utusan mo yung mga Air Force na yan. Pwede mo nga pati mga private plane, pati private na barko, pwede mong gamitin during emergency using the police power of the state. Ba't hindi nila magawa? Kasi nga, bobo. O kung hindi man bobo, walang common sense, o talagang ayaw gawin dahil kalaban. Sabi nga raw ni Rojas kay Romualdez na mayor ng Tacloban remember, you are Romualdez, the president is Aquino. Putang ina. Under that circumstances, kaya mong sabihin yun na hindi ka pwedeng basta makahingi ng tulong dahil ikaw ay Romualdez, kalaban ka ng mga Aquino. Tracing back the history of Marcelo. Tingnan mo mga kagaguhan na yan. Mga dilawan yan. Tapos pag mamalaki ni Kiko, sigaw ng sigaw si Kiko pag sila nanalo. Magiging mabuti ang kalagayan ng mga magsasaka. Ang tagal mo na dyan. Tagal nyo na sa gobyerno.
Mula 1986, mga dilawan. Hanggang 2016, may nagawa ba kayo? Wala kayong nagawa. Nagpayaman lang kayo. Tapos ngayon, pagmamalaki nyo. Sasabihin nyo na kayo ang magaling. Marami dyan sumusuporta kay Robredo. Bakit sila sumusuporta? Una, itong mga tao na to, mga nakinabang yan sa panahon ng pamamahala ng mga dilawan. Alam natin yan. Mga bata ni Dinky Soliman, patay na yon. Mga cronies ni Aquino, ang mga boss nila. At pag pag nanalo si Lini, balik sila sa kapangyarihan. Kaya makikinabang na naman sila. Naturalmente, paglalaban talaga nila yan. Pero, hindi naman nila sasabihin na kaya namin ipaglalaban to para makinabang kami. Hindi. Si Chris Aquino lang may sabi noon. May sakit na siya, nangungumpanya pa siya para kay Lini, para daw sa kinabukasan ni Joshua at ni Bimbi. Hindi naman kagaguhan na yan. Ang kapal ng mukha. Tagal nang nakinabang, ngayon gusto pa rin makinabang. Mamamatay na siya, at least yung mga anak niya makinabang pa rin. Di ba? Sabi niya, sa halip na sabihin, kaya ako itong ginagawa para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Hindi eh. Kahit may sakit ako, andito pa rin ako. Kukumpanya ko sa Robredo para sa kinabukasan ni Joshua. Magpapakita yan, mga kabarangay, kapatid, mga kababayan, kung gaano kasakit ang mga Aquino na matagal na nanloko sa mga Pilipino. Kasama na ako doon sa naloko. Dahil sigaw ako ng sigaw ng kore. Sana maganda ang pwesto ko sa gobyerno noon pa man. Dahil yung mga kamag-anakan natin, malalapit kay Imelda, at naalok tayo ng magandang pwesto. Pero dahil galit ako sa Marcelo, galit ako kay Marcos, nag-resign pa ako. Hindi ako sumama. Pero sa totoo lang, kung hindi natanggal si Marcos, mas malayo na ang narating ng Pilipinas. Alam po ninyo, bakit maunlad ang Singapore? Bakit sabi nila sa Singapore, walang dumudura sa kalsada? Dahil disiplinado ang mga tao doon. Bakit naging disiplinado? Sapagkat ang naging idolo ni Lee Kuan Yew, si Marcos. Ginaya lang ni Lee Kuan Yew ang style ni Marcos ng pamamahala. Hindi natanggal sa Singapore si Lee Kuan Yew. Mahabang panahon siya ang namuno sa Singapore with iron hand. Tingnan mo naman ang Singapore ngayon. Ang Pilipino, nabulan ni Ninoy, natanggalin ang Marcelo, patalsikin si Marcos. Anong nangyari? Hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Kung hindi dumating si Duterte, nagkaroon ng COVID, baka milyon ang namatay sa Pilipinas. Kung mga namuno ng panahon ng COVID ay mga Aquino pa rin. Sa totoo lang, bakit pa pinaglaban ni Ninoy o nilabanan ni Ninoy ang Marcelo? Para sa mga Pilipino, hindi. Para maging Pangulo siya unang-una. Pero hindi siya naging Pangulo. Naging Pangulo naman ang asawa niya. At pati anak niya, si Abnoy, naging Pangulo din. So, nakinabang pa rin sila. Pero sa totoo lang, hindi ang mga Pilipino ang ipinaglaban ng mga Aquino. Sabi ni Chris, utang ng loob ng mga Pilipino sa tatay ko ang kalayaan na tinatamasa ninyo ngayon, mga Pilipino. Ulul, anong kalayaan? Kung ikaw mahirap, kahit malaya ka, mahirap pa rin ang buhay mo. Hindi mo madadama ang tamis ng kalayaan kung ikaw ay nagdaraho. At iyan ngayon ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Makikita mo ba ang kalayaan kung ikaw ay gutom? Kung ikaw ay isang alipin sa paggawaan?
alipin sa sariling bayan at higit na alipin sa lupang dayuhan. Napipilitan kang magpaalipin dahil sa kahirapan. Nasaan ang kalayaan na sinasabi mo, Chris, na inutang namin sa tatay mo? Ang malaki ng utang na loob nyo, ang mga Aquino, ang malaki ang utang na loob sa mga Pilipino. Dahil kung hindi sa mga masang Pilipino, hindi kayo yayaman. Hindi kayo magkakaroon ng masarap na pamumuhay. Kayo ang malaki ang utang na loob sa mga Pinoy. Hindi Pinoy ang may utang na loob sa tatay mo at sa nanay mo at sa kapatid mong Abnoy. Hindi. Ikaw, Chris, ang may malaking utang na loob. Kaya ka naging artista, hindi ka naman marunong umarte noon, pero presidente ang nanay mo. Ayun, naging sikat kang artista, naging sikat kang endorser, yumaman ka. Yan ang totoo. Kaya huwag mong isumbat yan sa mga Pilipino. Hindi kami gago para sumbatan mo. Ang totoo niyan, kami ang nagago nyo noong panahon yun. At pinagsisisihan natin yun. Kaya ngayon, bumaliktad ka. Dati galit ka kay Marcos. Ba't ngayon Marcos ay boboto mo? Marcos ay kinukumpanya mo. Sapagkat gusto nating ituloy ang legasiya ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos. At sa lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo, ang nakikita natin na pwede magpatuloy nito ay si Bongbong Marcos at yung kanyang vice-presidente na si Sara Duterte. Pansamantala po, tapusin natin ang ating talakayan ngayong gabi. Muli, maraming salamat. At hihingi po natin ang inyong suporta na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang umaga po at mabuhay ang Pilipinas.